Kinuwestiyon ng PNP Investigation Division sa Senado dahil sa umano'y mababang conviction rate sa mga kaso ng pagnanakaw ng kuryente. Sa pagdinig sa Senado, sinabi ni Senador Erwin Tulfo na 21 individual lang ang na-convict sa halos 470 kaso ng power pilferage o pagnanakaw ng kuryente mula 2022. Ibig sabihin, wala pa sa 5% ang conviction rate para sa pagnanakaw ng kuryente. Sabi ni Tulfo, ang hirap tuloy sisihin ng mga kumpanya sa paniningil ng system loss charges sa mga consumer. Hindi naman na raw mababawi ng kumpanya o distributor ang lugi nila sa ninakaw na kuryente kung hindi mapapanagot ang nasa likod nito. Paliwanag naman ng PNP Investigation Division, halos 550 kaso na ang naitala mula August 2022. Halos 800 suspect na ang natukoy at higit 600 na ang naaresto. Higit 300 sa mga kaso ay naitala sa Calabar Zone at 100 naman sa Metro Manila. Samantala, nagluwag po ang Department of Energy sa alituntunin nito sa pagkakabit ng solar power system sa mga tahanan, medical facility at maliliit na enterprise. Ay salamat naman. Yan po'y para mapalawak ang access sa clean energy at mabawasan ang pag-asa ng mga Pilipino sa power grid. Sa ilalim po ng circular, pinapayagan ng mga consumer na lumikha ng kuryente mula sa solar power nang hindi na kinakailangang mag-export. Talaga ng sobrang kuryente sa distribution grid. Para sa mga micro-solar system na hindi lalagpas sa 1 kilowatt na konektado sa sistema ng consumer, hindi na kailangan pang kumuha ng building permit o Certificate of Compliance mula po sa ERC. Kailangan na lang daw sabihan ng consumer ang kanilang distribution utility kaugnay ng pagpapakabit. Inatasan na rin ng DOE ang mga distributors na alisin ang mga hindi mahalagang pre-installation clearance, technical permit at inspection charges. Alam mo, magandang balita to kasi kami nung nagpakabit kami ng solar, medyo matagal. Mabusisi yung proseso na naiintindihan naman natin pagka nag-abiso ka doon sa distribution utility. Usually kasi ang nag-aasikaso na niyan, yung Solar Power Corporation na or company na magkakabit sa tahanan ninyo. Sometimes 2 months. Yung iba mas matagal pa sa 2 buwan. Matagal. So hopefully this time mas mapabilis. Oo nga. Marami na kasing lumilipat din sa solar. Oo, tsaka malaking tulong talaga siya, Maricel. Ang mga kapitbahay ko pag nagko-compare kami ng kuryente pati yung konsumo Ang layo. Ang layo. Kaya ako talagang pro-solar ako. Oo, mga kapatid. Malaki lang yung investment for solar pero sulit Malaking po siya. tipid. Malaking tipid, malaking sulit. Tignan nyo po yan, mga kapatid. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.